Praise the Lord. Tayo po magkaisang manalangin. Let us pray. Dearest Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, we thank you so much, O God. We give all the glory, honor, and worship unto thy name. We bow ourselves before thee, O God. We thank you so much for your goodness, for your loving kindness, for your mercy endures forever. We thank you so much for everything that you have done, for all the things that you are doing, and for all the things that you are going to do. And we thank you so much for the prayers of our dearly beloved parents in the Lord. We came to know thee and we serve thee, O God, according to thy will. And we ask the Lord to please forgive our shortcomings, cleanse us from all unrighteousness, help me to bring forth thy message and thy word, and bind the power of darkness. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Tayo makabalik sa ating mga upuan, mga minamahal. Purihin po ating mabait na Diyos. First and foremost, the highest greeting of praise, worship, thanksgiving, glory, honor, and majesty belongs to the Most High God, our loving Creator, our dearest Jesus Christ. He is the King of kings and the Lord of lords. Everybody shout, praise the Lord. And we acknowledge to give double honor and respect to our dearly beloved parents in the Lord. We cherish the blessed preaching and teachings of our dearly beloved evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida, and our beloved Honorable Assistant Pastor Linus Almeida. Greetings to the beloved Almeida family and the respective families. Praise the Lord. My beloved co-preacher, beloved ordained preacher, Brother Edwin. Praise the Lord. Sa ating lahat, mga minamahalis, ang pinagpalang araw sa araw na ito, lahat magsabi ng, Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Lahat po ay masaya. Amen. Purihin nating mabait na Diyos, napagkat sabi ng Biblia, it is a good thing to give thanks unto the Lord. Amen. Tayo po isang mabuting bagay na tayo magpasalamat sa Diyos. Amen. Sabi ni Haring David, I was glad when they said unto me, let us go unto the house of God. Amen. Isang kagalakan ng mga Kristiyano na tayo nasa bahay ng Diyos. Say, praise the Lord. Sapagkat nandito ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen. Salamat sa mabait na Diyos. Praise the Lord. Tayo magbukas ng ating banal na kasulatan. Ating pong pag-aaralan ng salita ng Diyos, itong tinatawag na God's Plan and Purposes. From the book of Ecclesiastes chapter 3, verse 1. Kindly. From the book of Ecclesiastes chapter 3, verse 1. To everything there is a season, at a time to every purpose under the heaven. Ito po sa Ecclesiastes, Kapitulo 3, versikulo 1. Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Amen. Isa pong malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, to everything there is a season. Amen. Sa lahat ng bagay, meron daw kapanahunan. Amen. So lahat ng bagay na nangyayari sa daigdig na ito, merong takdang kapanahunan ang Diyos. Amen. So tayo po ngayon ay nasa tinatawag na kapanahunan ng biyaya ng Diyos. Amen. Ulitin ko po mga minamahal, we are blessed among blessed. Amen. Because we are in the last days. Amen. Tayo po nasa uling araw, sabalit tayo po pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat sa banal na kasulatan, meron kasing tinatawag na kapanahunan. Merong kapanahunan kagaya sa panahon ng maunang ating mga magulang. Kasi ang Biblia, hindi po natin pwedeng i-rumble. Amen. Meron tinatawag na administration, meron tinatawag na dispensation. Amen. Sa panahon ng ating unang magulang, dispensation of innocent. Mga minamahal, dispensation of conscience. Pagkatapos, dispensation of promises. Pagkatapos, dispensation of law. Sa panahon nila Moses. Sa ating ngayon, dispensation of grace. Amen. Dispensation of the Holy Spirit sa ating panahon ngayon. Ibig sabihin tayo po ang church, amen. Pagkatapos ng church, dispensation of tribulation. Darating yung panahon, yung dispensation of tribulation, yung kahirapan sa daigdig na ito. Subalit wala na ang church, ni-rapture na tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen. Pagkatapos dispensation of tinatawag na kingdom. So merong dispensation, merong tinatawag na kapanahunan. Sa ating panahon ngayon, tayo po'y pinagpapala ng Diyos sapagkat nandito tayo sa dispensation of church. Say, praise the Lord. Ito'y plano ng Diyos, kaya hindi aksidente na tayo narito. Kung hindi ito'y plano ng Diyos, itinakda ng mahal na Panginoon na darating ang araw, tatawagin tayo ng Diyos upang maglingkod sa Kanya. Amen.
Makita natin ang kabaitan ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Napakapalad natin mga minamahal sa iglesia ito. Binigyan tayo ng pastor. Everybody say, amen. Propeta ng Diyos, nagturo sa atin ng buong katotohanan. Amen. Napakaraming churches sa buong daigdig. There are so many churches in the world today. And to be proclaimed, they are in the truth. But we have the Bible to guide us and to avoid deception. Ever say amen. Merong salita ng Diyos na hindi tayo madadaya. Nandito tayo sa buong katotohanan. Nandito ang kapangyarihan ng Diyos. Nandito ang mga himala. Ever say amen. Sa dako ng Visayas, mga minamahal, grabe po ang mga patutuo. Ever say amen. Nag-crusade tayo ng 2 months crusade. Mga minamahal, 4 na krusada, mga minamahal. By the grace of God and the fervent prayer sa naunang prayers ng ating beloved parents in the Lord, nakapag-bautismo tayo ng almost 600 souls tumanggap ng bautismo sa pangalan ng mahal na Panginoon. Napakaraming himala, ever say amen. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ang Panginoon siya noon, ngayon, at magpakailanman. Ang kapangyarihan ng Diyos nandito sa banal na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Kasama natin ang kapangyarihan ng Diyos. Ever say, praise the Lord. Merong plano ang Diyos. Ever say amen. Sabi ng Jeremiah chapter 29 verse 11, kindly. Dito po sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 29, versikulo 11. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Amen. Ever say, praise the Lord. Amen. Sa maliwanag po sabi ng Biblia, for I know the thoughts that I have toward you, said the Lord of hosts. Mga minamahal, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Ever say, amen. Ang ibig sabihin, mga minamahal, ang plano ng Diyos para sa kanyang mga anak, sa bawat isa sa atin na naglilingkod sa mahal na Panginoon, sumunod sa kalooban ng Diyos. Maganda ang layunin ng Diyos. Maganda ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ibig sabihin, bibigyan tayo ng magandang kawakasan. Successful men. Ibig sabihin, to be successful. To become a successful man. The word successful man, mga minamahal, is the man who enter into the plan of God. Ever see, amen. Ang successful na tao, yun ang taong pumasok sa plano ng Diyos. Ever see, amen. Ibig sabihin, the successful man is the man who enter into the plan of God, the man who experienced the presence of God, and the man who experienced the power of God. Ever see, amen. Tayo po'y matatawag na successful man sapagkat nandito tayo ngayon. Hawak natin ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya natin ipaglaban ang ating kaligtasan. Hindi tayo talunan. Ever see, amen. Ako, by the grace of God, mga minamahal, more than 40 years na ako sa ating banal na iglesia. I was saved year 1984, mga minamahal. Noong mga taong yun, wala pang Jesus Miracle Crusade. Wala pang mga gawain sa mga probinsya. Doon lang sa Manila ang ating gawain. So nung panahong yun, mga minamahal, parang napakahirap, mga minamahal, na ipagtrabaho ang kaligtasan sapagkat walang gawain. Hindi kagaya ngayon, mga minamahal, marami tayong banal na gawain. Everybody say, praise the Lord. Kami noon, mga minamahal, yung cartridge lang, yung tape, yun lang ipapasok namin sa tape. Susundan namin yun, magpupuri na kami. Grabe ang kapuspusan ng banal na Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoon. Yung record lang sa Manila, yun ang aming kinukuha. Mga minamahal, pagkatapos, yun ang araw-gabi namin pinapatugtog. Araw-gabi namin sinusunod sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Pero ang kapangyarihan ng presensya ng Diyos, nakasama namin ang matamis na presensya ng mahal na Panginoon. So ibig sabihin, ang plano ng Diyos sa bawat isa atin, mapakaganda ng plano ng Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, for I know the thoughts that I think toward you, said the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Pag sumunod ka sa plano ng Diyos, pagpapalain ng Diyos ang buhay mo. Pag sinunod natin ang kalooban ng Diyos, maging maayos ang buhay natin. Iangat tayo ng mahal na Panginoon. Ever say amen.
Patnubayan tayo ng Diyos, gabayan tayo ng Diyos, sasamahan tayo ng mabait na Diyos. Samahan tayo ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Araw-gabi na darama natin ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Maligayang maligaya tayo sa paglilingkod sa Diyos sapagkat ito ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kaya walang kaluguyan sa paglilingkod sa Diyos. Ever say, praise the Lord. Walang kaluguyan isang araw. Ako po mga minamahal ay Wednesday service, gawain sa Cebu. Pagkatapos mga minamahal after ng gawain, nag-counsel ako, maraming kinausap. So natulog ako mga past 12 na ng midnight. Pagkatapos, kailangan kong gumising ng alas 3 ng madaling araw para magpuri na naman kasi i-renew ko yung sasakyan namin dahil pupunta ko na Singapore. So mga minamahal, kailangan kong may renew. So mga minamahal, wala akong tulog. Nagpuri na naman ako ng alas 3 ng madaling araw hanggang umaga. Pagkatapos tumuloy na ako doon sa may LTO, sa may registry office para i-restore yung aming sasakyan. Medyo may kalayuan, mga 50 kilometers doon sa kasi nakarehistro. So pag uwi ko, tang-aling tapat, pauwi na ako dito sa amin. Mga minamahal, nakatulog ako sa Manibela. Dahil yung sasakyan automatic, tatakbo yun. Doon sa SRP sa dako ng Cebu, mabilis ng takbo roon, maluwag ang daan. Nakatulog ako sa Manibela. Alam niyo po mga minamahal, nung ako umakyat sa bridge at bumulusok na pababa, merong curve doon, merong barrier na mga concrete barrier. So kailangan mong mag-curve, merong lilikuan, nakatulog ako. Subalit merong umawak sa aking balikat, niyug-yug ako sa sakyan, mga minamahal, talagang niyug-yug ako hanggang hindi ako magising. Nung ako'y magising, malapit na akong bumangga, naitabi ko ang sasakyan. Walang nangyari aksidente. Pag-uwi ko namin sa pastoral house, tininan ko ang orasan, yung oras na yun, magagalas 12 ng tanghali. Sabi ko, nagpupuri ng aking mga kasama. Pag-uwi ko sa bahay, sinalubong ako ng aking beloved wife. Ang sabi niya, nairehistro mo. Sabi ko, nairehistro ko na. Ang sabi ko, meron akong patutuo. I-share ko sana na ginising ako ng mahal na Panginoon. Sabi niya, alam ko na. Nagulat ako mga minamahal. Hindi ko pa sinabi, sabi ng aking beloved wife, alam ko na. Dahil abang kami nakaluhod, nag-intercede, nagpipray, nakita kita sa vision, nakatulog ka sa Manibela, bumangga ka sa SRP, bumangga yung sasakyan, wasak yung sasakyan, wala kang buhay. Ang sabi ko, Lord, preserve the lives of my husband, ever see, amen. Ingatan mo, iligtas mo ang aking beloved husband, ginising ka ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, ang buhay natin nasa kamay ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Ibig sabihin, ito'y plano ng Diyos sa buhay natin. Tayo narito pa maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Makilala nating lubos ang Diyos. Kasama natin ang ating napakabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya mga minamahal, walang kalugihan sa paglilingkod sa Diyos. Yung aking anak, nandun kami sa Australia. Alas 10 ng gabi, sabi niya, Papa, sa kanyang mama, tumawag sa kanyang mama, ihatid ang kanyang ate sa airport. So alas 10 ng gabi, tapos na kaming kumain. Dalawa lang kami na aking beloved wife sa Australia. So tapos na kami nagpuri. Para merong nag-uudyok sa akin, magpuri. Magpuri. So sabi ko sa aking beloved wife, magpuri tayo. Nagpuri kami mga minamahal. Alas 10 ng gabi, alas 10, alas 11, alas 12, alauna ng madaling araw, dalawa lang kami. Hindi kami nantok, puri kami ng puri. Yun pala mga minamahal. Maya-maya mag-send ng picture yung aking anak. Nabangga niya yung boom crane doon sa Cebu. Madaling araw, tumawid yung crane. Walang backup, walang early warning device, walang convoy. Nagtatayo sila ng poste. Nilabas, mga minamahal, nabangga ng aking anak. Wasak yung windshield, wasak yung bubong. Napakabilis ng takbo niya, mga 80 ang kanyang takbo. Sasalpukin mo yung bakal, dito ang tama, mawawala ng ulo yung aking anak. Sabalit mga minamahal, tumigil siya sa salpok. Nakita ko sa CCTV, grabe ang impact mga minamahal. Wasak yung bubong ng aming sasakyan, wasak yung windshield. Pero lumabas sa sasakyan, kahit galos ng pusa, wala. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Kahit konting galos, wala. Naliligo siya ng bubog. Saan dumaan yung bakal?
Dito dapat tatama yung bakal sa kanyang dibdib. Mga minahal, mawalan siya ng ulo. Subalit ang Diyos natin ay buhay. Napakabait ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Anda tayong iligtas ng Diyos, ever seamen. Ito'y nasa plano ng Diyos sa buhay natin. You can taste the goodness, the mercy, and grace of our loving God. Ever shout, praise the Lord. Blessed are those who fear in Him. For those who fear in the Lord, there is no want. Ever seamen. Sa mga tatakot sa Diyos, hindi sila pagkukulangan ng mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, napakapalad natin. Ever seamen. Anong sabi ng Jeremiah chapter 10 verse 23? Pakibasa sandali. Ito po sa aklat ni Jeremiah, Kapitulo 10, versikulo 23. O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili, hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Amen. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Sabi po ng Biblia, O Lord, I know that the way of man is not in himself. It is not in man that walketh to direct his steps. Ang sabi ng Biblia, nalalaman ko, Panginoon, ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili. Ibig sabihin, mga minamahal, hindi natin kayang iplano ang buhay natin. We are incapable of planning our lives. Only God knows the future. Ever say amen. And He is the one who capable to choosing our vocation and path. Ang Diyos ang nagpaplano sa buhay natin. Hindi natin kayang iplano. Sabi ni Prophet Jeremiah, O Lord, I know that the way of man is not himself. It is not in my man that walketh to direct his steps. Ibig sabihin sa Diyos, napakapalad natin ngayon. Tumatawag tayo, naglilingkod tayo sa Diyos. Ayusin ng Diyos yung buhay natin. Lahat na naglilingkod sa Diyos, pagyayamanin ng Diyos. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Sa dako ng Cebu, 1991, crusade. Mauna kami ang first batch doon sa Cebu. Nagsabit ng streamers, nag-sounding. Kahit isang kapatiran, wala. Mga minamahal. After ng crusade, napuno ang Coliseum, 10 days crusade, napakarami na bautismuhan sa prayers ng ating beloved parents in the Lord. Pagkatapos, trial, siyempre, lilinisin pa ang kapatiran. Kaya dito, linilinis tayo ng Diyos. Ever see man? Talagang maraming tinawag, sabi ng Biblia, kakaunti ang pinili. Kaya kung tayo po'y nandito pa ngayon, bumilang kayo ng 10 taon, 20 taon, 30 taon, 40 taon sa paglilingkod sa Diyos, pinili kayo ng ating mahal na Panginoon. Ever see man? Ipagtrabaho natin ang kaligtasan natin ito, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung time na yon, grabe ang trial sa Cebu. Wala kaming makain. Talagang putot balat kami, mga minamahal. Napakahirap ng Cebu. Talagang puros mahirap yung kapatiran. Mga minamahal, grabe ang trials. Almost how many years? Wala kami mga blessing doon. Walang blessing. Yung sabon na, yung toothpaste namin nakapako doon sa poste. Doon kami kukuha. Ibigyan kami ng isang sabon na bareta. Yung kalahating putol. Yun. Panlaba, pangligo, pang shampoo. Pag wala ng toothpaste, yun ang pan-toothpaste. Mga minamahal. Pero mga minamahal, ang sabi ng beloved pastor, dinala kayo ng Diyos dyan para gamitin ang mahal na Panginoon. Dahil maraming ililigtas ang mahal na Panginoon. Ever see amen. So, totoo ang sabi ng prayer ang ating beloved parents in the Lord. Ngayon, mga minamahal, nakita ko totoo ang pangako ng Diyos. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Napakarami nating banal na gawain sa Cebu. Umabot na ng 109 ang ating mga outstation, mga minamahal. So mga minamahal, grabe, Visayas, kasama ng Leyte, Bohol, Negros, Bohol, Cebu, Zamboanga, mga minamahal. So ibig sabihin, totoo. Dati-rati mga minamahal, kahit isang kapatiran, pero ngayon libo-libo ang kapatiran. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ito'y plano ng Diyos. Ever say, praise the Lord. Ibig sabihin, ito'y nakaplano na sa mahal na Panginoon. Ngayon, binigyan tayo ng napakagandang bahay sambahan. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, talagang dumaan kami sa sakripisyo. Pero totoo ang pangako ng Diyos.
Pinaalis kami doon sa ating venue, wala kaming matirhan. Napakarami ng kasama kong workers. Ilang pamilya. Higit kami 100 doon sa Sibulang. Pagkatapos yung gawain, hanap kami ng warehouse na pwedeng malipatan. Nakakita kami ng warehouse, mga minamahal, tabi niya, piggery at saka poultry. So kung yung hangin, pag pumunta rito yung hangin, babaliktad yung sikmura mo, mga minamahal. Amen. Sabi ko, mahal na Panginoon, huwag mo ipaintulot na yung hangin pumunta rito. Buong taon, doon ang hangin. Totoo mga minamahal, buong taon, doon yung hangin. Hindi pumunta sa amin yung hangin. Katabi namin mismo, piggery. Bakod lang, piggery na dyan. Gaano kahirap. Pero alam niyo po mga minamahal, within 1 year time, binigyan kami ng temporary na chapel. Pagkatapos masok yung pandemic, pero ngayon by the grace of God, tapos na ang ating sambahan. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Tapos na mga quarters. Ibig sabihin, totoo ang plano ng Diyos. Sabi ng Biblia, kindly 58:11 ng Isaiah. Ang aklat ni Propeta Isaiah 58, ang talata ay 11. At papatnubayan ka ng Panginoon palagi, at sisiyahan ng loob ang iyong kaluluwa sa mga tuyong dako, at palalakasin ang iyong mga buto, at ikaw ay magiging parang halamang na dilig at parang bukal na tubig, na ang tubig ay hindi naglilikat. Amen. Sa English, kindly 58:11. Praise the Lord. The book of Isaiah chapter 58 verse 11. And the Lord shall guide thee continually, and satisfy thy soul in drought, and make fat thy bones, and thou shalt be like a watered garden, and like a spring of water, whose waters fail not. Amen. Isang malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. God's plan is continually. Ever say amen. Ang plano ng Diyos sa buhay natin ay tuloy-tuloy. Hindi po ilalagay tayo, iiwanan tayo ng Diyos sa ere. Hindi tayo lalagay ng Diyos sa alanganin na lugar. Ever say amen. Sabi ng banal na kasulatan, the Lord shall guide thee continually. Ibig sabihin, wala na kayo makakilala sa Diyos continually. Hanggang rapture na. Hanggang sa buhay na walang hanggan. Ever say amen. And satisfy thy soul in drought, and make fat thy bones, and thou shalt be like a water garden. Yun ang pangako ng Diyos. Masatisfy ka. Ibig sabihin, mga minamahal, kahit nasa tagtuyot, ikaw ay satisfy sa biyaya ng Panginoon. Ever say amen? Kaya pag naglilingkod ka sa Diyos, magpakainit ka, magtapat ka sa mahal na Panginoon, darating ang pangako ito ng ating mahal na Panginoon. Ever say amen? The Lord shall guide thee continually. Ibig sabihin, God's plan is continuous. Continuous, ibig sabihin, tuloy-tuloy. Walang makahadlang. God's plan is irresistible. Ibig sabihin ng irresistible, it is impossible to resist. Ever say amen? Hindi natin pwedeng pigilan ng pagpapala kapag tayo sumunod sa mahal na Panginoon. Ever say amen? Bubuhos ang pagpapala, mga minamahal, dahil yan ang pangako ng Diyos. Pagyayamanin kayo ng mahal na Panginoon. Ever say amen? Totoo yun, mga minamahal. Yan ang pangako sa atin ng mahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, thou shalt be like a water garden, para kang diniligan na hardin. And like a spring of water. Parang tubig ng yung spring of water. Mga minamahal, sibol, mga minamahal. And whose waters fail not. Hindi matutuyo, mga kapatid. Kaya pag naglingkod tayo sa Diyos, ito ang plano ng Diyos para sa iyo. Ito ang magandang plano ng Diyos para sa atin na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Ever say amen? Ang plano ng Diyos, mga minamahal, irresistible. Kindly open your Bible. Sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, Isaiah 14:27. Kindly. Isaiah 14:27. In the book of Isaiah chapter 43 verse 7. 27. 43 verse 27. Thy fathers had sinned, and thy teacher has transgressed against me. Amen.
Ito po sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 43, versikulo 14. Yeah, 14. 40, versikulo 14, 1-4. Isaiah chapter 14, verse 27. ito sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 14, versikulo 27. 27. Sapagkat pinanukalan ng Panginoon ng mga hukbo at sinong wawala ng kabuluhan at ang kanyang kamay na nakaunat at sinong mag-uurong. Amen. Amen. God bless po mga minamahal. Palapakan natin ang salita ng Diyos. So sabi ng Biblia, for the Lord of hosts hath purpose, and we shall disannul it. Ever say amen. And His hand is stretched out, and we shall turn it back. Kung ang Panginoon daw po, mga minamahal, ay may layunin, sino po ang makakapagpigil? Ever say amen. Walang makapagpigil sa plano ng Diyos sa buhay natin. Ever say amen. Ibig sabihin, kapag tayo naglilingkod sa Diyos, papasok ang plano ng Diyos sa buhay natin, pagpapalain tayo ng mahal na Panginoon. Ever say amen. Sa Cebu, grabe kahirap ang mga kapatiran. Talagang pobre, sa Bisaya pa. Ever say amen. Pero ngayon nakita ko, halos pinagpala lahat ng kapatiran. Talagang ibig sabihin, totoo ang salita ng Diyos. May plano ang Diyos, sino makapagpigil? Ever say amen. Kung iunat ng Diyos ang kanyang kamay, sino makakabali? Wala. Makapangyarihan ng Diyos, kaya tayong pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Kapag tayo po'y sumunod sa kalooban ng Diyos, ang plano ng Diyos ang ating sunod, igag-guide tayo ng mahal na Panginoon. I will instruct thee, I will teach thee with mine eye. Sabi ng mahal na Panginoon, everybody say, praise the Lord. Ibig sabihin, nakatitig ang Diyos sa atin habang tayo po'y pinapatnubayan ng Diyos. From the book of Psalm, chapter 32, verse 8. Kindly open your Bible and read it to me, please. Praise the Lord. 32, verse 8. In the book of Psalms, chapter 32, verse 8, I will instruct thee and teach thee in thy way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. Everyone say amen. Tagalog, kindly. Ito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 32, versikulo 8. Aking ipapaalam sa iyo at ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakaran. Papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Amen. Amen. Isang malakas na palakpak muna para sa ating mahal na Panginoon. So ito ang sabi ng banal na kasulatan, definite and specific, I will instruct thee. Ibig sabihin itong katayuan natin ngayon, ito ang kalooban ng Diyos para sa atin. I will guide thee with mine eye. Ibig sabihin, papatnubayan tayo ng Diyos na nakatitig ang Diyos sa atin. The eyes of the Lord are everywhere. The eyes of the Lord, mga minal, are rest to them that fear Him. Ibig sabihin, rest means His favor, His love, His care, His protection, His daily presence, and all His blessing is upon us. Ever say, praise the Lord. Ang mata ng Diyos ay nakatingin sa atin. Habang tayo lumalakad sa kalooban ng Diyos, I will instruct thee, tuturuan tayo ng mahal na Panginoon. Kaya hindi tayo masusunod sa ating sarili. Kapag tayo naglilingkod sa Diyos, ang Diyos ang susundin natin. He will guide thee. Ever say amen. I will instruct thee, sabi ng Biblia, and teach thee. Tuturuan tayo ng mahal na Panginoon. So kung gusto natin ang blessing ng mahal na Panginoon, paturo tayo sa mahal na Panginoon, hindi tayo magtuturo sa Diyos. Ever say amen. Siya magtuturo sa atin. Sapagkat sabi ng Biblia, in the way which thou shalt go, sa daan na iyong lalakaran with mine eye. Ibig sabihin, ang favor ng Diyos nasa iyo. Ever say amen? Napakaraming pagpapala. Ever say amen? Sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Bago pa lang nangyari, 1 month, siguro mag-1 month pa lang, nandun ako sa Canada. Nandito na ako, yung aking brother na sa Canada. Biglang tumawag sa akin yung aking kapatid na panganay. Ang sabi niya, nakita ko sa mukha niya, very talagang worried siya. Sabi niya, backup prayer mo ko. Sabi niya, nakasagasa ako ng bata. So nakita ko sa mukha niya na talagang kinabahan siya. So tumawag siya pagkatapos ipag-pray mo yung bata. Ibig sabihin, mga minamahal, nakasagasa siya ng bata. Mabagal yung takbo niya kasi nagpa-park na siya. Eh yung bata naglalaro ng volleyball, 5 years old, maliit lang, 5 years old. Na out of control siguro, tumakbo siguro yung bata, pumasok niya sa likod ng kanyang truck, yung pickup na malaki.
So sabi ng aking kapatid, umangat yung gulong at bumagsak. Ibig sabihin, nakasagasa siya, dahil meron siya nasagasaan. Pagbaba niya sa sakyan, tiningnan yung ano nasagasaan niya, batang maliit na 5 years old. Duguan yung ulo. Awak-awak pa niya yung buhok, tinan mo yung buhok. Talagang sa ulo, natamaan yung bata. Ipag-pray mo yung bata. So mga minamahal, kami po'y nag-pray. Sabi ko, mag-pray tayo, magsisi. Pagkatapos ng prayer, dahil gabi doon, madaling umaga dito, so buong araw, pagka umaga na doon, tumawag uli ako sa kanya, kinumusta ko siya. Sabi ko, kumusta? Kumusta yung bata? Ang sabi niya, milagro. Ever say, praise the Lord. Yung bata, hindi nawasak yung ulo. Yung 5 years old na bata, daanan mo ng truck, hindi kaya mabibiyak yung ulo. Pero ang Diyos natin ay makapangyarihang Diyos. I will say, praise the Lord. Mga minamahal, napakadakila ng Diyos. I will say, praise the Lord. Napakabait ng mahal na Panginoon sa atin kapag tayo naglilingkod sa Diyos. Mga minamahal, matitikman natin ang habag ng Diyos sa buhay natin. Sabi ng banal na kasulatan, blessed are those who fear in the Lord. For those who fear in the Lord, there is no want. He promised to answer all our prayers. He promised, mga minamahal, to save us from any trouble. Ever say amen? He promised to give us abundant life. He promised, mga minamahal, to strengthen us, to encourage us. He promised, mga minamahal, to give us peace, joy. Ever say amen? Kapag tayo naglilingkod sa Diyos, kaya wala tayong masasabi sa plano ng Diyos sa buhay natin. Hindi tayo nagsisi, nandito tayo sa mahal na Panginoon. Ever say, praise the Lord. Hindi natin kayang iplano ang buhay natin. Ever say, amen. Maraming gusto nagplano ng buhay, fail sila. Dahil wala ang patnubay ng Diyos. Pero tayo naglilingkod tayo sa Diyos, tutulungan tayo ng Diyos. Ang Diyos mag-aayos ng buhay natin. Nandiyan ang pagpapala ng mahal na Panginoon sa buhay natin. Ingatan tayo sa mga aksidente, mga disgrasya. Ever see, man? Napakasarap maglingkod sa mahal na Panginoon, mga kapatid. Kaya sabi po ng Biblia, ang Diyos ang papatnubay sa atin. I will guide thee, I will teach thee in the way thy should go. Sabi ng with mine eye, ibig sabihin ng mata ng Diyos nakatingin sa atin. Kaya magkaroon tayo ng takot sa Diyos, hindi natin nakikita ang Diyos, pero kaya magkaroon tayo ng takot sa mahal na Panginoon. Ever see, amen? Kapag meron kang takot sa Diyos, ayaw mo nang gumawa ng masama. Pag wala kang takot sa Diyos, balik-balik ka sa kasalanan. Pero pag meron kang takot sa Diyos, the fear of the Lord is to hate evil. Ever see, amen? Kamuhihan mo ang kasalanan. Ever see, amen? Ayaw mo ng kasalanan. The fear of the Lord is able to us, to perform or to do what the will of the Lord, even in the difficult time. Ever see, amen? Kahit mahirap, gagawin mo dahil may itong takot sa Diyos. Kaya magkaroon tayo ng takot sa mahal na Panginoon. Ito ang tinatawag sa Biblia na negotiable for life. Fear God, not in man. Matakot tayo sa Diyos, hindi sa tao. Seek God, not sin. Hanapin natin ang Diyos, huwag ang kasalanan. Mabigat ang kasalanan, mga minamahal sa mata ng Diyos. God is serious about sin. Ever say, amen? Seryoso ang Diyos sa kasalanan. Kaya mga kapatid, iwanan talaga lahat. Sabi na, abstain from all the appearance of evil. Layuan natin ang lahat ng anyo ng kasamaan. Tayo maglingkod sa Diyos, ibigay natin ang ating buhay sa mahal na Panginoon. Paglingkuran natin ang Diyos na may takot at panginginig. Pagpapalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Ever shout, praise the Lord. Napakaraming patotoo sa aking pamilya, sa aking mga kapatid kong lalaki. Halos dumadan sila sa matinding tinatawag na crisis. Yung between life and death, 50-50 ang mga buhay. Pero ngayon malulusog. Iningatan sila ng mahal na Panginoon. Kaya masabi ko, wala akong may gaganti sa Diyos. Last verse, Psalm chapter 116, verse 12, 13. Kindly open your Bible, please. Psalm chapter 116, verse 12. In the book Psalms, chapter 116, verse 12. What shall I render unto the Lord for all his benefits toward me? 13. Sige, tuloy. 13. I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord. Amen.
Verse 14, I will pay my vows unto the Lord, now in the presence of all His people. Amen. God bless. Sige po, Tagalog. Dito po sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 116, versikulo 12 hanggang 14. Ano ang aking ibabayad sa Panginoon dahil sa lahat niyang kabutihan sa akin? Aking kukunin ang saro ng kaligtasan at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Aking babayaran ang mga panata ko sa Panginoon, oo, sa harapan ng buong niyang bayan. Amen. Isang malakas ng palakpak para sa mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang sabi ni Haring David, what shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Anong may gaganti ko sa Diyos? Anong may babayad ko sa Diyos? Sa lahat ng kabutihan ginawa ng Diyos sa akin, sabi ni Haring David. Ito ang pangungusap ni David, mga minamahal. Ganon din ang ating pangungusap. Anong may babayad natin sa Diyos? Anong may ganti natin sa mahal na Panginoon? Sa lahat ng benepisyo, mga pagpapalang, mabuting bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Huwag nating sabihin, sabihin natin, minsan kasi inisip natin na marami na tayong nagawa. Huwag natin bilangin yung ating nagawa, marami na akong nagawa para sa mahal na Panginoon. Hindi. Kundi pagkus sabi ni Haring David, anong may gaganti ko sa Diyos? Wala tayong may gaganti sa ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, anumang ginawa natin, hindi sapat yan para sa kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Huwag tayong magkaroon ng pride. Amen. Huwag natin bilangin yung ating nagawa. Isipin natin, wala pa tayong nagawa. Isipin natin, ano bang magagawa natin para sa Kanya? Anong may gaganti ko sa Diyos? Ever say amen? Anong sabi ni David? I will take up the cup of salvation. Kukunin ko ang kopa ng kaligtasan. Ipagtrabaho ko ang kaligtasan. Mahalin ko ang aking kaligtasan. Ibigin ko ang Diyos. Ever say amen? I will take up the cup of salvation. Ang paglilingkod natin sa Diyos, mga hindi taking for granted, ibigin natin ng Diyos sapagkat siya'y unang umibig sa atin. Never see, amen? And I will pay my vow unto the Lord. Bayaran ko ang aking panata sa Diyos. Ibig sabihin, meron tayong tungkulin na gagampanin para sa mahal na Panginoon. Anda ba natin gawin ang ating pangako sa Diyos? Never see, praise the Lord. So sa oras na ito, mga minamahal, ulitin ko po, napakabalag natin sa plano ng Diyos. God's plan is irresistible. God's plan is continually. God's plan, mga minamahal, is for our own profit. Ever say amen? God's plan, mga minamahal, is for your own good. Ever say amen? Kaya maglingkod tayo sa Diyos. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Tayo po umawit sa mahal na Panginoon, mga minamahal. At ibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Brother Edwin Monte. Habang tayo maawit, praise the Lord. Purihin natin ang mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise God. God bless you po, ating beloved ordained preacher, Brother Neil Miranda. Yes, hallelujah. Yes, Jesus. Tell me, Jesus, you died for my transgression. And Paid a price a long, long time ago. when He gave His life for me. Yes, hallelujah. On a hill called Calvary, there's something else I want to know. Hallelujah. Feel the Yes, hallelujah. every time I Does He hear the crowd cries, crucify again? And my cause in pain, and I know I got a change. Yes, hallelujah. Stand the toss of Hallelujah. seems that I'm so I pray Pray. promises, and
and I hear His precious grace so carelessly. Oh, but each time He forgives, what He lives, the agony fell on that tree. The tears still feel the nails every time I feel. Yes, hallelujah. Hear the crowd cry. Yes, thank you, Jesus. Hallelujah. Every time I feel how I crucify you, Jesus, with my sin. Oh, I'm tired of thinking. I really want to change. I do Hallelujah. Praise God. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sa morse ito, mga minamahal. Hallelujah. Ay po'y dadako sa ating banal na hapunan. Ito po ay napakasagrado, mga minamahal. Tunay napakabuti ng ating mahalapin sa buhay po natin. Lahat ng pagpapala na dumating po sa ating buhay, nagsigaling ang ating mga karamdaman, mga minamahal. Nagbago ang ating mga buhay. Hallelujah. Hindi ito basta dumating sa buhay na lang natin, mga minamahal ko. Kundi nangyari mga bagay nito. Dahil ang mahal na Panginoon ang umako ng lahat ng ating mga kasalanan, mga minamahal. Dapat wala na tayo. Tayo walang kapag-asa, mga minamahal ko. But the grace of God, sa biyaya ng Diyos, sa pag-ibig ng mahal na Panginoon, mga minamahal, nung tayo makasalanan pa, ang ating dakilang Diyos, nagkatawang tao, mga minamahal. Nagkatawang tao at ang ating pinakamamalapit na Jesus. Siya napako doon sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal. Hindi dahil siya po ay may kasalanan, kundi dahil po sa atin. Walang kasalanan ng Diyos, mga minamahal. Tayo po ang naging makasalanan. Ngunit nakita ng mahal na Panginoon na tayo mapapahamak. Kaya binigay niya ang kanyang sarili, mga minamahal. At dahil sa pagkapako niya doon sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal, dahil sa kanyang mga dugo, mga minamahal, sa kanyang sakripisyo, tayo iniligtas ng mahal na Panginoon.
Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan at nagsigaling ang ating mga karamdaman, mga minamahal. Kaya sa mga host na ito, inaalala po natin ang banal na hapunan dahil bago mangyari siya ipako sa krus. Sinabi ng mahal na Panginoon, alalahanin natin ang mga bagay nito, mga minamahal, upang maalala natin sa ating buhay na hindi po tayo napakadaling iniligtas ng ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya sa mga host na ito, mga minamahal, tayo po dumako sa ating panalangin, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia sa 1 Corinthians chapter 11 verse 28, but let a man examine himself, mga minamahal. Praise God. And so let him eat of the bread and drink of the cup, mga minamahal. Siya sa atin ng tao ang kanyang sarili. Mga minamahal, saan tayo nagkulang? Saan tayo nagkamali, mga minamahal? Hallelujah. Dahil banal po at sagrado ang ating pagsalo sa banal na hapunan, mga minamahal. Hallelujah. Ito'y paggunita natin, pag-alala natin, mga minamahal. Hallelujah. Kung gaano tayo kahirap iniligtas ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Mga minamahal, tayo po lahat ay manalangin. Buksan natin ang ating mga labi sa panalangin, mga minamahal, na tayo po ay maging karapat-dapat. Sumalo sa banal na hapunan, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Lahat po tayo, mga minamahal. Manalangin po tayo. Magsumamo tayo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Manalangin po tayo lahat, mga minamahal. Mapagpala namin, mahal na Panginoon Jesus. O Diyos, sa mga oras ito, mahal na Panginoon. Nato kami, mahal na Panginoon, kami po'y nagsusumamo sa iyo, mahal na Panginoon. Hallelujah, patawarin niyo po kami, mahal na Panginoon. Ano man po ang amin nagawang mga pagkakasala sa iyo, pagkakamali. Ano man naman nasampit na mga labi namin, di mo kinalugdan. Naisip na gawa, mahal na Panginoon. Patawarin niyo kami. Gawin niyo kami karapat-dapat sumalo sa banal na hapunan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Kapagan mo kami, O Diyos, alala sa mga hospong ito, mahal na Panginoon. Sa unang dalangin ay po, mga pastor. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Hawakan po natin ang tinapay, mga minamahal. Na yan po ay simbolo ng katawan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Praise God. Sabi po ng aklat, mga minamahal, dito po sa unang Korinto, praise God, 11:24, hawakan po natin ang tinapay. At nang siya ay makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol. At sinabi, ito ang aking katawan, na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa tuwing pag-alaala sa akin. Kanan po natin ang tinapay, mga minamahal. At ganoon pa rin po sa aklat ng 11, unang Korinto 11:25, mga minamahal. Hawakan po natin yung saro na may katas ng ubas, simbolo ng dugo ng ating mahal na Panginoon. At ngayon din naman, hinawakan ng saro, pagkatapos na makahapon, sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom at pag-aalala sa akin. Inumin po natin ang katas ng ubas, mga minamahal. Hallelujah. 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 Kang Diyos, mag-ibahagi
Patuloy natin na binabanal ng presensya ng ating Panginoong Diyos, mga minamahal. Yes, hallelujah, hallelujah. Praise God, hallelujah. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo mag-iisa. Yan ang dugo. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Upang ikaw ay lumit. Yes, hallelujah, hallelujah. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigil. Yes, hallelujah. Ito ang aking patunay, ako'y kasama niyang Yes, naman. hallelujah, praise God. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah, praise God. Thank you, Jesus. Your word to the praise, hallelujah. Kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay. Na magbabalik Yes, hallelujah, hallelujah. si Jesus na buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, name is Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Amen, hallelujah, praise God. Puri po ang ating kilang Diyos, mga minamahal. At tayo po tuloy-tuloy po sa ating balang gawain, mga minamahal. Hallelujah. Kung meron po tayong mga beloved newcomers, mga minamahal, praise God. Hallelujah, pakidala po sa harap, mga minamahal, ating mga patiran na nagdala ng bunga, mga minamahal. At ganoon din po sa ating mga webcast viewer na ngayon lamang po, mga minamahal, hallelujah, nakapanood ng ating balang gawain, mga minamahal. Praise God, meron pong 4 na susi ng kaligtasan. Praise God, hallelujah. Mga minamahal na dapat maganap sa ating buhay. Hallelujah po rin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. So meron po tayong tinatawag. Una, ang ating pananampalataya, mga minamahal. Pananampalataya, tayo sumampalataya na meron lamang nag-iisang Diyos. Mga minamahal, walang iba kundi ang ating pinakamalapit na Jesus. Hallelujah, na nasa langit, mga minamahal. Praise God, hallelujah. Hallelujah. Ganon din po, mga minamahal. Pangalawa po, tinatawag na pagsisisi, mga minamahal. Hallelujah. Ang pagsisisi, mga minamahal, siyang ating pagtalikod sa kasalanang pinagsisiyan natin na hindi na natin po babalikan pang muli, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. Ang pangatlo po, mga minamahal, ang water baptism. Sinabi po na Acts 2:38, magsisi kayo at magpabautismo, mga minamahal, sa tubig sa pangalan natin pinakamahal na Panginoon Jesus. Praise God. Hallelujah. Isagawa po natin yan, mga minamahal, at tigit sa lahat, mga minamahal ko, ang ika-4, ang bautismo sa banal na Espiritu na ang mahal na Panginoon lamang po ang gagawa niyan, mga minamahal. Puri ng ating mahal na Panginoon, tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon at taas po natin ating makamay, pagi sa ating mga webcast viewer, mga minamahal, sa ating baguhan, mga minamahal. Hallelujah, tanggapin natin ang mahal na Panginoon. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoon, maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan. Mahal na Panginoon, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Pumasok ka sa aking puso. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, salita, at sa gawa. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari na aking buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap ngayon at magpakailanman. Amen. Praise God. Kami po manalangin sa inyo, mapagpala po namin, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, pagpalain niyo po ang mga tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, mahal na Panginoon. Ito simulain hanggang sa pagbabalik mo, mahal na Panginoon. Sa unat dalangin ay puminamahal, ginagalang ay mga pastor. Bless them, O Lord. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord.
Praise God, mga minamahal, na tayo po'y dumako sa ating masiling, mga minamahal. May makaramdaman po tayo. Hallelujah, wala po imposible sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Bagay sa ating mga webcast viewer, pwede kayo sumabay, mga minamahal. Hallelujah, praise God. Tayo po lahat ay sama-sama po manalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Mapagpala po namin, mahal na Panginoon Jesus, Diyos, mahal na Panginoon, minsan pa, mahal na Panginoon, narito kami. Kami po'y nagsusumamo sa iyo, mahal na Panginoon, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkamali sa harapan, malapay nung pagpalain niyo po mga anak mo sa oras pong ito, malapay nung, especially malapay nung buong sambayan na aming po malapastor, patuloy mo sila pagpalain, ingatan, patubayan, malapay nung, hallelujah, sa lahat ng aming po minamahal, mga kapatiran, alam po, kalama pre-request, bigyan katugunan, malapay nung, ikaw magpagaling sa makaramdaman, maglutas sa problema, hangoy sa kahirapan, alisin niyo po pala naming palilupay-pay, malapay nung, ihanda mo kami sa iyong malapit ang pagbabalik, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ipatok po natin ang isang kamay sa parte ng karamdaman, mga minamahal. Kung may mga problema, dalawang kamay na nakataas, mga minamahal. Hallelujah, tayo po'y manampalataya sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, sa mga unat dalangin na ating minamahal ginagaan, mahal pastor. Hallelujah, walang posible sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, pasawain natin lahat ng karamdaman sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, demons of incurable sickness, cast out in the name of Jesus. Demons of cancer, leukemia, asthma, TB, diabetes, cast out in the name of Jesus. Demon yung pagkaparalito, yung pagka-high blood, demon yung makainaan, palalamig, palilupay-pay, kahirapan, cast out in the name of Jesus. Be healed right now. Promises of vices begun. I bind you, Satan, in the name of Jesus. Complete healing, God. Be healed in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At bilang pananampalataya, mga minamahal, tayo po lahat ay tatalon kasabay ang pagsigaw 3 times. Hallelujah. Praise the Lord, mga minamahal. Buong lakas, mga minamahal, may pananampalataya. 3 times. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you po, mga minamahal. We love you so much. But there is Jesus loves you more and more. Praise God. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise God. At sa mga oras ito, mga minamahal, tuloy-tuloy na po tayo sa ating banal na gawain, mga minamahal. At bago po ang ating mga announcement, mga minamahal, praise God. Hallelujah, tayo po idadako po sa ating special offering, mga minamahal. Praise God. Hallelujah, para po sa pangailangan po ating banal na gawain, mga minamahal. Praise God. Patuloy po tayo makipagkaisa, mga minamahal, sapagkat tayo na rin po ay naghahanda na rin po para sa ating church anniversary, sapagkat napakabilis po ng panahon, mga minamahal. So ilang buwan na lang, mga minamahal ko, kaya tayo po'y makibalikat at makiisa, mga minamahal. Praise God. At tayo po'y manalangin para sa ating special offering sa mga kapatid po natin, mga minamahal. Huwag tayong magsawa, mga minamahal ko. Hallelujah. Patuloy tayong magkaloob, mga minamahal. Hallelujah. At tayo po'y manalangin sa lahat ng ating pangangailangan, mga minamahal, sa mga pong ito. Hallelujah, hallelujah. Mapagpala po namin, mahala pa ni Jesus, Diyos. Batid mo po ang pangailangan pa ng banal ng gawain, malapay noon, hallelujah. Ikaw mag-provide, malapay noon. Pagpalain niyo po ang lahat na makapatiran, malapay noon. Ano man ang kanila may pagkakaloob pa, ibalik mo sa kanila na makali ng pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan, malapay noon, hallelujah. Higit na pagpapalang spiritual, malapay noon, hallelujah. Pagpalain mo ang bawat sa amin. Sa unang dalangin po, mga pastor, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Yes. Hallelujah. The God is everywhere, and His resurrection power is moving in this hour, and Jesus might be Yes. Hallelujah. glorified. Oh, there's something living in the air. The God is everywhere, and His resurrection power is moving in this hour, and Jesus might be glorified. I will glorify
Everybody say, praise the Lord! Praise God! Puri po ating nakilang Diyos sa buhay, mga minamahal. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa ating announcement, mga minamahal. Praise God! Hallelujah! Patuloy po ang ating pananagaway, mga minamahal. Dumalo po tayo ng Wednesday service. Nag-umpisa po tayo ng alauna po ng tanghali, mga minamahal. At ganoon din po ang ating gawain sa Dako ng Pura, mga minamahal, ang ating Wednesday service doon. Nag-umpisa rin po tayo ng alauna, mga minamahal, at ang ating overnight prayer. Meron na tayong overnight prayer, mga minamahal. Present sa Dako ng Pura, mga minamahal, sa ganap alas 9 ng gabi. At sa Dako po ng Kabiling, mga minamahal, ang ating gawain, praise God, ganoon din po, nag-umpisa na po tayo kapag ang gawain na po natin doon, Martes, every Tuesday, nag-umpisa po tayo na alas 10 ng umaga po doon. At ang ating overnight prayer Friday, mga minamahal, sa ganap alas 9 po ng gabi. At ang ating general worship every Sunday, that's 9 a.m. in the morning, mga minamahal. Praise God, hallelujah. At subaybayan po natin ating radio program sa DZME 1530 kHz sa Talapitan, ating mga radyo. At ganoon po ating TV program, mga minamahal. Praise God. At yung ating gawain sa Dako ng Pura, mga minamahal, praise God, hallelujah. So, inaayos pa po natin yung ating building permit, mga minamahal, upang tayo po'y makapag-umpisa po diyan, mga minamahal. Praise God. At nakita po natin ang ating lupa dyan sa ating Pura, mga minamahal, ay talagang maliit, mga minamahal. Kaya pag-pray po natin na tayo pagpalain ng mahal na Panginoon, bibili po tayo ng mas malaki pang lupa para pagpatayuan po ng ating bahay sambahan sa Dako po ng Pura. Everybody say, praise the Lord! Praise God. So wala imposible sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! At mga minamahal, praise God, meron po tayong layans at meron tayong counseling. At sa lahat po ng nagpapabasbas po bilang mag-asawa, required po sa atin ang ating mga marriage certificate. At kung wala po kayo niyan, mga minamahal ko, kayo po lamang po lumapit sa amin upang malaman po ninyo ano po ba dapat inyong makailangan pa. Mga minamahal, upang tayo po'y magkaroon, tayo po'y ma-civil, mga minamahal, at tayo po ay mabasbasan. At ganoon po sa nag-aalay po ng mga bata, child education, ang required po natin yung ating marriage certificate po ng magulang at birth certificate ng bata, mga minamahal. Praise God. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Meron tayong counseling at meron po tayong layans. At tayo na po lahat ay tumayo, mga kapatid, para sa ating closing prayer. Praise God. Hallelujah. Narito ating mga kapatid, Bilal Brother Kim Carzon, para po sa ating pagtatapos. Hallelujah. Praise God. At tayo po pinagpala ng ating mahal na Panginoon sa araw po ito. Purihin ang mahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Lord and Preacher. Mga minamahal, tayo po sama-sama manalangin para po sa ating pagtatapos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Dakilan at pala namin sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa iyong makapangyarihang pangalan, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, lagi po sa mandalangin ng aming minamahal ginagalang mahal na pastor. Patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa natapos matagumpay ang banal gawain mo sa araw ito. Maraming salamat po, O Diyos, sa paglangis mo sa bawat bahaging banal gawain, maging sa pagkilos. Yung napakatamis at bala pasyensya ito yung aming kalakasan, kagalakan namin sa aming paglilingkod sa iyo. Maraming salamat. Maging sa yung mga banal salita namin na pag-aralan, simpleng pagkain ng aming mga nagugutom na kaluluwa. Maraming salamat, O Diyos, at aming dinadalangin sa unang dalangin na aming minamahal ginagalang malapos na sa aming pagsamantalang pag-iwalay kami. Pag-ingatan mo sa aming pag-uwi sa aming mga tahanan. Iluyon po kami sa lahat ng mga uri ng disgrasya at kapamangan. Pag-ingatan, pagpalayang bawat sa amin. Ang lahat ito yung aming dinadalangin sa makapangyarihang pangalan ng Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise God. Magkamahin po tayo lahat, mga minamahal. We love you in the Lord, but out there is Jesus loves you more and more. Ingat po tayo sa ating pagtawid at sa ating pagsakay. Kailan po sa ating mga beloved Marshall, mga minamahal, pakialalayan ang ating minamahal.